Ganap nang nagsimula ngayong araw ang pagsasama-sama sa pagdinig ng nasa 13 komite ng Kamara para pag-usapan ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa tumataas na presyo ng langis. Ang update na yan mula sa Batasang Pambansa. Alamin natin sa sentro ng balita ni Vel Custodio live. Jules, sinimulan na ngayong araw ang unang bahagi ng Joint Committee hearing ng 13 komite ng Kamara. Ito ay para pabilisin ang mga hakbang laban sa patuloy nga na tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa pagbubukas ng pagdinig, binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogie III ang kahalagahan ng koordinasyon ng pamahalaan para agarang matugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, pamasahe, kuryente at mga pangunahing bilihin. Ang pagdinig na ito ay may dalawang klarong layunin. Unang-una na rito ang agarang pagtugon. Targeted assistance para sa maibsan ang pasanin ng ating mga kababayan. Ikalawa, ang mga pangmatagalang solusyon, mga reforma sa enerhiya, ekonomiya at seguridad sa supply upang hindi na tayo paulit-ulit tinatamaan ng ganitong crisis. Present lahat ng ahensya at economic managers sa pinadalo sa pagdinig ngayong araw, kung saan una sa nagpresenta ang Department of Energy, Energy Regulatory Commission, Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Batay sa ulat ng DOE, 50.42 days ang average supply ng produktong petrolyo. Target namang bumili ng 2 million barrels ng langis na kasya sa 10 araw. Kabilang sa mga suliraning tinalakay sa pagdinig ay ang Oil Deregulation Law, kung saan batay sa monitoring ng DOE, nakita ang overpricing ng domestic price kung saan ikukumpara ito sa world price ang gasolina. Yung blue, yun po yung world price. Adjusted yan, no, para maging comparable sila. And then yung pula, yun po yung domestic price. So, ideally, dapat sumusunod yung pula sa blue. No? Pero nakita natin consistently, mas mataas yung pula kaysa sa blue. Tapos, especially during the panahon ng gera, nakita natin na kahit bumaba yung presyo ng gasolina, ay nanatiling mataas yung presyo ng domestic. Pinag-uusapan din ang mga kinakailangang pondo at dagdag suporta para sa repatriation ng mga kababayan nating naninirahan na nagtatrabaho sa gitnang silangan. Samantala, personal na dumalo at tumutok sa pagdinig ang mga residente ng Batangas na lubhang apektado ng pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Talagang malaking epekto po sa aming kabarangay. Gawa siyempre, karamihan sa akin yung mga isda. Unang-una, epekto sa gasolina, sa crudo, pati yung mga magta-tricycle driver. Talagang malaki pong epekto sa amin. Sana po mahiling namin at gawan po ng mapababa po na ang ating mga presyo ng gaya po ng gasolina at saka po ng diesel. Iginiit ng mga mambabatas na kailangan ang isang whole-of-government approach para makapaglatag ng mga konkretong solusyon na agad mararamdaman ng mga Pilipino. Jules, samantala, sinabi naman ni DOE Secretary Janet Darin na wala pang kasiguraduhan kung kaya nang bumaba ng mas mababa pa sa 100 piso ang presyo ng produktong petrolyo. Depende ito sa magiging kahihinatnan o yung mga magiging damage na dulot ng tensyon sa Middle East. Samantala, magpapatuloy rin naman itong hearing sa April 13, 14 at 15. Balik sa iyo, Jules. Maraming salamat sa iyo, Vel Custodio.